Tayo po'y manalangin. Ama, kung paano po ang aming nakitang nang si Maria Magdalena ay inyong kinabagan. Wala na pong oras na hindi naghahanap si Maria Magdalena upang kayo ay palaging makasama. Noon, Panginoon, hindi namin naunawaan ito. Subalit ngayong ikaw ay nabag sa amin. Yun din pala ang aming nararamdaman ngayon, na inaasahan namin na palagi kang nasa amin dahil paano kami mabubuhay kung wala ka. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumating lahat. Kami po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na noong una, bagamat hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Panginoon, pero kami po ay nagbabasa ng banal na aklat. Yan po ay aming inuunawa para aming malaman ang kagustuhan ng Diyos. Dahil po nabasa namin kailangan isuko ang buhay sa Panginoon, gayon nga po ang aming ginawa. Lahat ng bagay ay ipinapaubaya namin sa Kanya. Kung kami ay mayroong problemang pinansyal, sinasabi namin sa Kanya, nakakatanggap naman kami. Kung kami ay walang makain, humihingi kami sa Kanya. At kung kami ay mayroong karamdaman sa aming sarili, hinihingi namin sa Kanya ang kagalingan. Gumagaling naman kami. Yun ang aming nakikita, na ang Diyos ay tumutugon sa aming mga hinihingi sa Kanya. Kaya po lubos ang pagpupuri namin sa Panginoon. At inaangkin na ang Panginoong Jesucristo, Siya ang tagapagligtas at Panginoon ng aming buhay. Pero nabasa po namin ipinasulat ng Diyos kay Isaias sa Isaias 55:8 na ang pamamaraan pala ng Diyos ay iba sa pamamaraan ng tao. Doon po namin nakita na ang ginagawa namin ay pamamaraan lamang pala ng tao at hindi ang pamamaraan ng Diyos. Dahil kung talagang tinatanggap namin ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng sarili naming buhay, bakit kami nare-rebuke sa John 8:19 na sinasabi mismo ng ating Panginoon, kung kakilala ninyo ako, dapat din ninyong kilala ang aking Ama. Doon po kami nabagabag at nasaktan sa Kanyang sinabi, wala kaming magawa, kundi iyuko namin ang aming sarili, na sa nakita ng ating Panginoon, yun pala ang tunay na pagpapaubaya sa Kanya. Kaya kasunod noon, Siya ay nagpakilala sa amin. At bagamat noon ay inaangkin at sinasabi namin, kami ay born again na, pero sa harapan ng Panginoon, hindi pa pala. Dahil ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo ay galing lang sa tao o sa aming mga mangangaral, na ngayon ay nakita namin para pala makilala ang Panginoong Jesucristo ay nangangailangan ng isang himala, katulad ng pagkakilala sa Kanya ni Simon Pedro. Nang tanungin siya ng ating Panginoong Jesucristo kung sino siya, sumagot si Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sabi ng Panginoon sa kanya, Pedro, hindi yan galing sa iyong laman at dugo, galing yan sa aking Ama na nasa langit. Hindi po ba ang ipinagkakaloob ng Diyos ay himala? Kaya ang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoong Jesucristo na galing sa Diyos, yun pala ay isang himala. At katulad ni Pedro, ngayon pa lang kami nakatanggap ng tunay na himala galing sa Diyos. Yun ang pagkakilala namin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ngayon po ay hindi na kami nasasaway sa John 8:19. Dahil kung noon, kung hindi namin kayang sabihin kung sino ang nag-iisang Diyos ni Abraham at ni Moises, at sino ang nag-iisang Diyos na sinasamba ni Pedro at ni Pablo, nagliwanag na po sa amin ngayon. Muli kaming ginawa ng himala ng Panginoon. Bigla po kaming nagtaka sa aming sarili kung bakit biglang nag-iba ang aming pakiramdam sa hindi pala namin nalalaman.
kami ay pinagkalooban ng espiritual na buhay. Kung noon kami ay mayroon lamang isang buhay, yon ang aming physical na buhay. Pero ngayon, binigyan kami ng Diyos ng isa pang buhay. Ito ay ang espiritual na buhay, na lubhang napakahalaga dahil sa espiritual na buhay pala, doon lamang pwedeng makikipag-ugnayan ang Diyos sa tao. At dahil noon ay wala kaming espiritual na buhay, sa mata ng Diyos ay hindi man pala kami nakikipag-ugnayan sa Kanya o wala pala kaming ugnayan sa Kanya. Pero ngayon, dahil pinagkalooban kami ng espiritual na buhay, ito pala ang Kanyang gagamitin para kami ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya, na maliwanag namang ipinasulat ng ating Panginoon sa 2 Korinto 5:17 na sinasabi, "Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila'y pawang naging mga bago." At ito po ang oras kung saan ang bawat isa sa amin ay nananabik, dahil ito po ang aming pinakahihintay, ang aming pagharap na muli sa Panginoon upang kami ay maturuan niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa Kanya tungkol sa Kanyang mga salita. Kaya ngayon po ay muli akong babasa ng isang kahilingan na itinext sa amin. Pwede po bang talakayin ang 1:16 tungkol sa ibang kawan ng Diyos sa inyong Bible study? Maraming salamat po. Dito po sa 1:16 ay sinabi nga ng ating Panginoong Jesucristo na mayroon pa siyang mga ibang tupa na kung saan ay wala pa doon sa kulungan ng ating Panginoon, at kailangan niya itong hanapin at ilagay doon sa kulungan, nang sa ganoon itong mga tupa niyang ito ay magkakaroon lamang ng isang pastor. Para po maunawaan natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, babasahin po ngayon sa atin ng ating kapatid. Narito po ang 1:16. "At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungan ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig. Sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor." Sa tuwing babasahin po namin ang mga salitang ipinasulat ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi maalis sa aming kaisipan yung mga napakaraming taong sumusunod sa Kanya, na kung saan ay nakikinig din sa pagsasalita ng ating Panginoon. Kaya nga po, mayroong dalawang instansya kung saan yung isang instansya na 5,000 yung kanyang pinakain. Ganun po karami yung nakikinig. At meron pa rin pong instansya naman na 4,000. At yun nga pong nakasulat na multitude na sumusunod sa Kanya. Kaya sa istorya, makikita po natin na talagang maraming nakikinig sa sinasabi ng ating Panginoon. At alam po natin na mayroong dahilan kung bakit napakarami nila, sapagkat sila ay kumakain sa bawat sinasabi ng Diyos o sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya sa mga salita ng Diyos, mayroon ka talagang makukuhang pakinabang. Dito rin po namin nakikita ang aming mga sarili noon, katulad ng mga nakikinig sa ating Panginoong Jesucristo, na mayroon kaming pakinabang sa Kanyang mga sinasabi. Kaya bawat sabihin ng ating Panginoon, pinipilit namin itong masunod. Halimbawa ito, kapatid, itong binasa nating talata dito sa 1:16. Paano tayo nagkaroon ng pakinabang dito kung kaya ito ay ating sinunod at sinasabi natin sa harapan ng Panginoon, o para nating sinasabi sa Kanya na nasunod natin yung Kanyang ipinag-uutos? Sa lahat ng mga nakikinig sa programang ito at sa lahat ng aming mga kapatid, sumatin nawa ang kapayapaan ng ating Panginoong Jesucristo. Tungkol po dito sa talatang nabanggit, sa akin pong nakagis ng reliyon sa Iglesia Katolika,
Ang inaaral po sa amin ng aming mga ngaral na pari tungkol dito sa salita ng Diyos na meron kaming pakinabang na makakamtan dahil ito'y totoong makapangyarihan ng kanyang salita. Sa tuwing kami merong kahilingan tungkol sa aming mga problema sa buhay, halimbawa sa sakit sa katawan, pag iniling namin sa kanya, kami dinirinig niya at kami nalulunasan sa aming mga problema. Kaya tulad din po ng talatang ito na nabanggit na kailangan din namin sundin, ang ipinapayo sa amin ng aming mga aral na pare tungkol dito, kailangan may pangaral ang Ebanghelyo para yung ibang wala pa sa ating reliyon ay makita natin. Kaya ang ginagawa ng aming mga kasamaan na mga misyonaryo, na mga madre din at mga pare, sila ay nagpupunta sa mga liblib na lugar tungkol sa mga kabundukan, malayo sa kabihasnan ng tao. Ang nakikita lang mga tao roon ay naaralan nila tungkol sa Diyos. Tinuturuan nila ito ng wastong pagdarasal, pangungumpisal, pagsisisi sa kanilang mga kasalanan, at pagdarasal ng rosaryo. At kapag sila ay nakakita ng mga katulad nilang mga mananampalataya sa Diyos, ay kanila itong dinaragdag sa aming reliyon, sa Iglesia Katolika. Ang kapayapaan pong ibinibigay ng ating Panginoon ay sa atin sanang lahat. Ako po ay napasama sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ang paksang ating itatanong sa Panginoon Diyos ngayon ay para ko pong nakita sa buhay ko noon. Dahil nang hindi pa po ako nagbabasa ng banal na aklat, wala po akong alam tungkol sa mga salita ng Diyos. Pero nang makasama ko po ang mga Pentecostal Charismatic, ito po ang kanilang ginagawang aking nadatnan. Kung hindi, ang sabi ko po noon, kung hindi pumunta ang isang pastor sa akin na nagsalita, sana po ang mga naririnig ko sa kanya na salita ng Diyos ay hindi ko narinig. Una pong pakinabang na aking nakita ay biglang naalis ang lahat ng aking bisyo. Marami po ang nabago sa aking buhay. Kaya sabi ko, ito na ang tunay na katotohanan. Kaya anuman pong iplano ng aming pastor na pupunta kami sa iba't ibang lugar, ako po ay sumasama dahil alam ko sa aking sarili na kung hindi nakarating sa akin ang salita ng Diyos, paano ako, sabi ko. Kaya yun po ang aking nakita o alam nung hindi ko pa kilala ang Panginoon. Naalala ko po, nung po ako ay isang Katoliko, palagi ko pong naririnig sa mga mas matanda po sa akin, sinasabi po nila na may mga taong di na kayang tumayo para magsimba at hindi na nakakasimba. May mga tao namang gustong mapalahad ang banal na salita ng Diyos, ngunit di din po nila kaya ang kanilang mga katawan. Ngayon, ang marami pong nagsasabi, mga Katoliko po ito, ang sinasabi po, basta naniniwala sa Diyos, kahit sino pa man siya, pagdating ng araw na mamamatay ng pisikal ang katawan, yung kaluluwa ay babalik din sa ating Panginoon. Ganun po ang paniniwala ng maraming Katoliko. Sa mga narinig po ninyo, ganyan po naming nakikita ang mga salita ng Diyos noon na mayroon talagang pakinabang. Kaya nararapat na talagang sundin ang ating Panginoong Jesucristo tungkol sa kanyang ipinag-uutos at sa kanyang mga sinasabi. Pero yan po ay nung hindi pa kami nagpakababa sa harapan ng Diyos. Alam po ba ninyo nang kami magpakababa sa kanyang harapan, nakita po namin ang kaibahan. Napakalaki po ng kaibahan sapagkat kung noon ay ang pakinabang lamang sa katawan ang aming tinatanggap na ito'y pansamantala lamang. Pero ngayon pong nagpakilala sa amin ng Panginoon, napakalaki po pala ng pakinabang na makikita sa kanyang mga salita sapagkat
ito ay hindi pansamantala lamang, kundi ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Hindi po ba talagang dito sa ibinibigay ng Diyos sa atin, kung tayo magpapakababa sa kanyang harapan, napakalaking pakinabang ang ating matatanggap sa kanyang mga salita, dahil dito pala nakasalalay ang kaligtasan kung saan tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat noong binabasa po namin ang mga salita ng Diyos at hindi pa namin tunay na nakikilala ang Panginoong Hesukristo, dahil kami ay sakop pa rin dun sa kanyang saway sa John 8:19. Kami po ay mayroon lamang physical na buhay. Kaya bawat hilingin po namin noon, ang aming intensyon, yon ay pakinabang lamang ng aming physical na buhay. Mga pakinabang pansamantala lamang sapagkat mayroong mga hangganan yan. Pero ngayon pong nagpakilala na sa amin ng Panginoong Hesukristo, kami po ay napagkalooban ng isa pang buhay. Ito po ay ang spiritual na buhay. Dito po sa spiritual na buhay namin ngayon, ay po pwede na kaming bigyan ng Diyos ng mas malaking pakinabang sapagkat ang kanyang ipagkakaloob, ito ay patungkol sa buhay na walang hanggan. Babasahin ko pong muli itong ating tinatalakay na bersikulo at hayaan po natin ang Diyos na ipagkaloob niya sa atin yung patungkol sa buhay na walang hanggan. 1 Jes 16. At mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang diringgin ang aking tinig at sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. Kung titignan po natin dito, parang napakaliwanag ng sinabi ng ating Panginoon. Pwede na itong masunod. Pero huwag po nating kakalimutan na ang Panginoong Hesukristo mismo ang nagsalita sa ipinasulat niya kay Marcos. Sa Marcos 4:34, ang sabi nga niya, hindi ako nagsalita ng hindi sa talinhaga. Kaya ito po palang binasa nating 1 Jes 16, bagamat kung titignan mo ay napakalinaw, naunawaan na natin, pero sa harapan ng Diyos, ito pala ay isang talinhaga na hindi pa natin po pwedeng unawain dahil kinakailangan pa dito ang kapahayagan ng banal na Espiritu. Yun ang patungkol sa buhay na walang hanggan. Matapos po ninyong ipayag sa amin ng inyong salita ay talingaga, hindi pa po ba sapat, kami mga Katoliko po, hindi pa po ba sapat sa amin ang ginagawa naming pagpunta sa mga liblib na lugar upang hanapin ang mga nawawalan tupa bilang pagsunod namin dito sa talatang nabanggit dito sa 1 Jes 16. Pagkatapos po nating narinig ang isang kapatid na galing sa matandang sekta, ang tanong niya ay hindi pa ba sapat? Siguro kapatid, lalo naming pwedeng itanong ito sa Panginoon na kaming mga Pentecostal Charismatic, buong Biblia ang aming sinusunod. At kung kami ay umihingi o gumagawa sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo kami sumusunod, hindi pa ba sapat ang aming paggawa na pumupunta rin kami sa iba't ibang lugar upang ipangaral ang salita ng Diyos, upang ang mga taong naghahanap sa katotohanan ay makita nila o marinig nila. Alam namin na talinghaga rin ang salita ng Diyos at alam din namin na pwede lamang makita ng Diyos ang mga taong lalapit sa Kanya kung ang salita niya ay aming dala. Gusto ko pong ulitin ang tanong ng kapatid. Kami po, Panginoon, hindi pa ba sapat ang aming ginagawa para doon sa mga salitang inyong sinabi ay amin ang ginagawa? Napakaganda po nung tanong natin sa Panginoon. At hindi lang yon kapatid, sapagkat sa pagpunta sa mga liblib na lugar, napakalaking sakripisyo ang ginagawa. Kaya kung minsan humahantong na doon sa puntong pati sariling buhay ay iniaalay na sa Diyos, magawa lamang yung mapuntahan yung mga taong hindi nakakarinig sa salita ng Panginoon. Kaya ang tanong nga natin sa Diyos o sa ating Panginoong Hesukristo, hindi pa ba sapat yung ating ginagawa para sabihin
natutupad nga natin itong kanyang sinabi sa John 10:16. Pero kapatid, sa bagay na yan, katulad ng ginagawa nating hindi tayo ang sumasagot doon sa itinatanong ng mga humihiling ng ating tinatalakay, ay ganyan din tayong hindi sasagot doon sa tanong natin sa Panginoon at hintayin natin ang Panginoon kung anong magiging katugunan niya dito. Ang Diyos po pala ay mayroong pakay. Alam natin na ang Panginoon ay mayroong itinatayong kaharian, kung saan ang bubuo doon sa kahariang itinatayo niya ay mga tupa na pinili ng Diyos. Kaya tama nga lamang na dito sa ating tinatalakay na kailangan ipunin niya dahil sila pala ang bubuo doon sa kahariang itinatayo niya para masabing nagtagumpay siya. Kaya babalikan po natin ang mga pangyayari na ipinahayag ng Diyos kung bakit ganun na lamang ang kanyang pagpupursiging maitayo niya yung kanyang kaharian. Alam po natin na sa simula, ang Diyos ay nag-isa. Sa kanyang pag-isa, taglay-taglay niya yung kalwalhatian, kapangyarihan, kapayapaan, kasiyahan. At iyan ay gusto niyang ibahagi para hindi nga lamang siya ang makakadama. Ito po ang pagpapakita ng Diyos na siya ay pag-ibig, kaya ayaw niyang maging makasarili. Kung itong mga napakagandang nararamdaman niya o mga katangiang nasa kanya, ay gusto niya rin itong ipadama. Pero nag-iisa nga siya, wala siyang mapagbigyan. Ganyan po ang ginawa ng Diyos na lalangin ng tao. Pero alam po natin na sa istorya ating binabasa dito sa banal na aklat, hindi lang basta nilalang ang tao, kundi una munang nilalang ang mundo at ang kalangitan. At dito po sa mundo ay nilalang ng Diyos ang lahat ng mga dapat kakailanganin ng tao upang siya ay mabuhay. Kaya mababasa po natin na sa una hanggang sa ikalimang araw ay nilalang ng Diyos yung mga bagay na pwedeng pakinabangan ng tao sa kanyang ikabubuhay. Kaya huli po nung lalangin ng Diyos ang tao, yun ay ginawa niya sa ika-6 na araw. At nang lalangin ng Panginoon ang tao, ito ay nilalang niya sa kanyang wangis, sapagkat ang Diyos ay nagsasalita ng talinhaga. Ayon po sa kanyang kapahayagan, ito ay sa wangis ng ating Panginoong Hesukristo. At sapagkat ang ating Panginoong Hesukristo naman ay isinalarawan bilang isang tupa, sa makatwid, ang tao ay nilalang ng Diyos sa wangis ng tupa. Kung ganoon, ang tinig ng tao, noong siya ay lalangin ng Diyos, ay tinig ng tupa o wika ng tupa. At dinala ng Diyos ang tao sa Eden, kung saan doon siya namumuhay. Pero maliwanag po nating nababasa na hindi ligtas kay Satanas itong nilalang ng Diyos. Kaya dito po papasok yung naging pagkakasala ni Eva. Nasa nakaraan po nating pag-aaral, mayroong dalawang klaseng kasalanan si Eva. Spiritual na kasalanan at physical na kasalanan. Sa physical na kasalanan ni Eva, maraming beses po sa ating pag-aaral, yan ay naidetalye sa atin ng Panginoon. At maliwanag po ang pahayag ng Diyos sa atin, ang naging pagkakasala ni Eva ay nagkaroon ng anak sa kanya ang dyablo. Sapagkat ang dyablo, ayon sa sinabi ng Diyos, doon pala sa Eden, taliwas doon sa nalalaman nating siya ay ahas. Sapagkat ang dyablo ay mayroong taglay na kapangyarihan, alam natin yan. Dahil nung ang gawing ahas yung tungkod ni Aaron, nang nakaharap sila kay Paraon, yun ay galing sa Diyos. Pero yung mga manghuhula rin ni Paraon, naging ahas din yung kanilang mga tungkod. Yun pala ay kababalaghan na galing sa dyablo. Kaya mayroon siyang taglay na kapangyarihan, nagawa niyang gawing tao ang kanyang sarili. Kaya nang tuksohin niya si Eva, ang dyablo pala ay nasa formang tao. Kaya po pwedeng magkaroon siya ng lahi kay Eva na lumabas, yun ay si Cain, na naging anak ng dyablo kay Eva. At
sapagkat nga po pinatay ni Cain ang kanyang kapatid na si Abel, ang maraming tao noon, lahat sila ay lahi ni Cain. Hanggang sa dumating po doon sa panahon ni Noe, kung saan nahayag sa atin ang asawa ni Noe o si Mrs. Noe mismo ay lahi ni Cain. Kaya yung pong 3 anak ni Noe, sapagkat ang lahat ng mga tao ngayon ay doon nanggaling, doon sa 3 anak nila, napakasakit man pong tanggapin, pero ito ay katotohanan na lahat ng mga tao ngayon ay galing o lahi ni Cain. At ito po ay pinatotohanan mismo ng ating Panginoong Jesucristo, bagamat napakasakit pong tanggapin itong kanyang sinabi, pero huwag nating kakalimutan na ang Panginoong Jesucristo ang siyang katotohanan. Kaya ito palang masakit niyang sinasabing ito ay katotohanan na dapat tanggapin. Basahin po natin kung ano ang kanyang sinabi. John 8:44. Kayo sa inyong amang dyablo, at ang mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Sa isang mamamatay tao, buhat pa ng una, at hindi nananatili sa katotohanan, sapagkat walang katotohanan sa kanya. Pagka nagsasalita siya ng kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng saganang kanya, sapagkat siya isang sinungaling at ama nito. Kung ang lahat ng mga tao ay lahi ni Cain, sa makatwid, ang mga tao ay hindi natupa, kagaya ng unang lalangin sila ng Panginoon. Kung ganoon, ano ang mga tao ngayon? Doon po sa aklat ni Mateo, ang Panginoong Jesucristo ay nagsalita. Mayroon siyang 2 klase ng hayop na kanyang sinabi tungkol sa pangyayaring sa katapusan ng mundo. Ang mga taong maliligtas ay dadalhin niya sa kanyang bandang kanan dahil sila ay mga tupa. Pero yung mga mapupunta sa bandang kaliwa niya, yun po ang mga mapapahamak, yun naman ay mga kambing. Kung ganoon, kung ang tao ay hindi na siya tupa, kambing na. Paano po ngayon yung plano ng Panginoon? Kung saan doon sa itatayo niyang kaharian, ito ay binubuo ng mga tupa. At ito pong tinatalakay natin sa 1:16 na mayroon siyang mga iba pang tupa na dadalhin sa kanyang kawan. Ang mga tao po pala ay kambing na. Dito po namin nakikita ang pagmamahal ng Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang pagmamahal, kailangan niyang tuparin yung kanyang pinaplano na kaharian. Kailangan itong maitayo, kailangan itong mapagtagumpayan. At dito na po, gumawa ng tipan ang Panginoong Diyos para matupad yung kanyang pinaplanong kaharian. Basahin po natin sa Genesis 17:7. Genesis 17:7. Aking papagtitibayin ang aking tipan sa iyo at sa iyong binhi pagkamatay mo sa buong kalaihan nila, na ang tipang walang hanggan na ako'y magiging iyong Diyos at ng iyong binhi pagkamatay mo. Pero ang tipang ginawa ng Diyos, ayon mismo sa Panginoon, ito ay magkakaroon lamang ng katuparan kung ang gumawa nito ay mamamatay. Hebreo 9:16. Sapagkat kung saan mayroong tipan, doon kinakailangan ang kamatayan ng gumawa niyon. At dahil ang amang Diyos ay isang espiritu na walang kamatayan, hindi niya po pwedeng tuparin yung kanyang tipan. Kung hindi nga siya mamamatay, narito ang kanyang ginawa para siya ay magkaroon ng kamatayan, nang sa ganoon ay matupad niya yung kanyang tipan. Na ayon po sa nakasulat, ang Diyos amang espiritu ay nahayag sa laman o siya ay naging tao. Ito po sa Ingles ang 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ngayon pong nahayag sa atin na ang amang Diyos na espiritu na gumawa ng testamento at kinakailangan niya itong tuparin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Ngayon siya ay nagkatawang tao
at pwede na siyang mamatay para matupad yung ginawa niyang testamento. Sino yun? Hindi po ba napakaliwanag niyan na siya pala ay ang Panginoong Hesukristo mismo? Sapagkat nang sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, natupad na o natapos na sa kapahayagan ng Diyos, natupad na ng ating Panginoong Hesukristo yung ginawa niyang testamento dahil siya pala ang amang Diyos na Espiritu at gumawa ng testamento at kailangan niyang mamatay para ito ay matupad. Ngayong siya ay nasa ibabaw ng krus, pwede na niyang matupad ang kanyang testamento. Kaya sinabi niya, natupad na o natapos na. At yan ang nakita ni Simon Pedro nang makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo sa Mateo 16, mula 16-17. Nang tanungin siya ng ating Panginoon, sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Alam po natin, nang bago isilang ang ating Panginoong Hesukristo, ay nagpakita kay Jose ang isang anghel. Ang sabi niya, isisilang kay Maria, ang tagapagligtas. Sa kapahayagan po ng Diyos, yun pala ang kahulugan ng salitang Kristo. Ibig sabihin, tagapagligtas. At kung ang Panginoong Hesukristo ang siyang tagapagligtas, at sapagkat siya nga pala ang Diyos Ama na dati Espiritu na gumawa ng tipan ng kaligtasan, siya pala mismo ang nagsalita doon sa aklat ni Isaias, sa Isaias 43:11, na inaangking siya lamang ang tagapagligtas. Isaias 43:11. Ako, sa makatwid bagay, ako ang Panginoon, at liban sa akin ay walang tagapagligtas. At kung ang sinabi ni Pedro kay Jesus na siya ang Kristo o ang tagapagligtas, meron pang kasunod na sinabi si Simon Pedro sa kanya, ikaw ang anak ng Diyos na buhay. Nakilala ni Simon Pedro ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang dalawang papel. Kung sinabi niya kaninang si Jesus ang siyang Kristo, nakilala ni Pedro ang Panginoong Hesukristo sa kanyang papel na Ama. At nang sabihin niyang, ikaw ang anak ng Diyos na buhay, yun pala ang katumbas na ang Panginoong Hesukristo sa kanyang ikalawang papel, papel ng anak, bilang modelo para ipakita ang daan. Ayon po sa binanggit ng ating Panginoong Hesukristo sa aklat ni Mateo tungkol sa dalawang klase ng hayop, ito po ay ang tupa at ang kambing. Tignan po natin ang kalagayan ni Pedro nung hindi pa niya nakikilala ang Panginoong Hesukristo. Ano po si Pedro ayon sa dalawang klase ng hayop na nabanggit nung hindi pa niya kilala ang ating Panginoong Hesukristo? Isa siyang kambing. Pero ngayong nakilala niya ang Panginoong Hesukristo, isa na siyang tupa. At ngayon pong tupa na si Pedro, isa siya sa nagbenepisyo doon sa ipinangako ng Diyos na mana na kanyang ipagkakaloob. Basahin po natin. Ezekiel 44:28. Sila'y magkakaroon ng mana. Ako'y kanilang mana, at hindi ninyo bibigyan sila ng pag-aari sa Israel. Ako'y kanilang pag-aari. At sapagkat si Pedro ay naging tupa, kaya sa araw ng Pentecost, mababasa po natin na isa siya sa nakatanggap ng banal na Espiritu dahil iyon ang ipinangakong mana ng Diyos, ang kanyang sarili bilang mana. Sino po yun? Ayon po sa ipinasulat ng Diyos kay Juan, Kapitulo 14, versikulo 18, may pinangako ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang mga apostol at alagad. Ang sabi niya, hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At ang sabi pa rin ng ating Panginoong Hesukristo, doon sa Mateo
28:20, hindi ko kayo iiwanan hanggang sa katapusan ng mundo. Sa makatwid, yung palang tinanggap na mana ng mga apostol at alagad ng araw ng Pentecost, yun ang katuparan ng ipinangako ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat yung palang tinanggap nilang mana ay ang Panginoong Hesukristo mismo sa kanyang formang banal na espiritu. Kung babalikan po natin si Pedro nang makilala niya ang ating Panginoong Hesukristo, nang sabihin niya sa kanyang, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ang sagot ng ating Panginoon sa kanya, mapalad ka, Simon Barjonas. Hindi yan galing sa iyong laman at dugo, kundi yan ay galing sa aking Ama na nasa langit. Dahil po napakaliwanag na ang nanggagaling sa Diyos ay imala o milagro, sa makatwid, yung palang pagkakilala ni Pedro sa ating Panginoong Hesukristo, yun ay isang himalang galing sa langit. Doon po ba sa pagbibigay ng himala ng Amang Diyos sa isang tao, ito po ba ay ginagawa lamang ng Diyos o meron siyang nakikitang qualities ng isang tao para ito ay gawa niya ng himala? Ano po ba ito? Mayroon pong binanggit ang ating Panginoong Hesukristo patungkol sa mga taong gusto niyang gawan ng himala, kung saan sinabi niyang sa mga batang musmos ay para sa kanila ang kaharian ng langit. Mateo 18:3. At sinabi, katotohanan sinasabi ko sa inyo, malibang kayo magsipanumbalik at maging tulad sa isang maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. At ipinahayag po ng Diyos kung sino yung tinutukoy niyang maliliit na bata na ayon sa kanyang ipinasulat kay Isaias, ito pala ay mga sanggol. Isaiah 28:9. Kanino siya magtuturo ng kaalaman at kanino siya magpapatalastas ng balita? Silang nangalayo sa gatas at nangiwalay sa suso? Kung napansin po ninyo, doon sa huling bahagi ng bersikulong binasa, mayroong question mark na para bang tanong yung sinabi. Pero basahin po natin ito sa English ng King James Version. Ang makikita po natin, hindi siya question mark, kundi period o tuldok. Dito po sa English na King James Version, ganito po ang nasusulat sa Isaiah 28:9. Whom shall he teach knowledge, and whom shall he make to understand doctrine? Then that are weaned from the milk and drawn from the breast. Kung doon po sa Tagalog ay mayroon itong tandang pananong o question mark, doon naman sa English, tuldok o period. Alin sa dalawa ang totoo? Hindi po tayo ang sasagot niyan, kundi ang Panginoong Hesukristo at kanyang ipapahayag sa Lucas 10:21 na hindi pala question mark. Hindi yung kinu-question mo, kundi ito pala ay tuldok dahil katotohanan na sa mga sanggol talaga ipinagkakaloob ang karunungan. Basahin po natin. Lucas 10:21. Nang oras din iyon, siya nagalak sa Espiritu Santo at sinabi, ako'y nagpapasalamat sa iyo, O Ama, Panginoon ng langit at lupa, na iyong inilihim ang mga bagay na ito sa mga pantas at matatalino at ipinahayag mo sa mga sanggol. Gayon nga, Ama, sapagkat gayon ang nakalulugod sa iyong paningin. Sa makatwid, si Pedro na dating kambing, nang siya ay magkaroon ng katangian tulad ng isang sanggol sa paningin ng ating Panginoong Hesukristo, siya ay ginawa ng himala. Kaya nakilala niya ang Panginoong Hesukristo. At ngayon, hindi na kambing si Pedro, kundi tupa na. At narito ang patotoo ng ating Panginoong Hesukristo na si Pedro, sa oras na nakilala niya ang Panginoong Hesukristo ay
tupa na. Basahin natin ang 1 Jes 27. 1 Jes 27. Dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakilala, at sila'y nagsisunod sa akin. Dito po sa pinabasang talata ng nag-text sa atin na meron dalawang klase ng tupa. Yung mga tupang nasakawan na. Halimbawa, sila Pedro, dahil kasama na nila ang Panginoong Yesukristo, sila ay nasakawan na ng Panginoong Yesukristo. Ngayon naman po, sino yung mga tupang tinutukoy na wala pa sa kawan ng Panginoon? Sino nga ba itong mga tupang binanggit na wala pa sa kawan? At ang sabi ng ating Panginoong Yesukristo, Kanya silang dadalhin sa kawan. Mayroon pong ipinasulat ang Diyos kay Ezekiel kung bakit kailangan ngang kunin ng Panginoon ang kanyang mga tupa, sapagkat mayroon siyang laban sa mga pastor na dating nag-aalaga sa mga tupa na ayon sa Panginoon, pinabayaan sila. Basahin po natin ang Ezekiel 34, magmula 1 hanggang 15. Ezekiel 34, 1 hanggang 15. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na nagsasabi, Anak ng tao, manghula ka laban sa mga pastor ng Israel, manghula ka. At iyong sabihin sa kanila sa mga pastor, ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, sa aba ng mga pastor ng Israel na pinakakain ng kanilang sarili, hindi baga dapat pakanin ng mga pastor ang mga tupa? Kayo nagsisikain ng gatas at kayo nananamit sa inyo ng lana. Hindi pinapatay ang mga pinataba, ngunit hindi nyo pinakakain ng mga tupa. Hindi ninyo pinalakas ang payat, o inyo mang pinagaling ang may sakit, o inyo mang tinalian ang may bali, o inyo mang pinabalik ang iniligaw, o inyo mang hinahanap ang nawala, kundi inyong pinagpunuan ng may karahasan at may kaigpitan. At sila'y nangakalat dahil sa walang pastor. Sila'y naging pagkain sa lahat ng hayop sa parang, at sila'y nangakalat. Ang aking mga tupa ay nagsisilaboy sa lahat ng bundok at sa lahat ng mataas na burol. Oo, ang aking mga tupa ay nangakalat sa buong ibabaw ng lupa. Walang magsisiyasat o humanap sa kanila. Kaya't kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Buhay ako, sabi ng Panginoong Diyos. Walang pagsala na dahil sa aking mga tupa ay naging samsam, at ang aking mga tupa ay naging pagkain sa lahat na hayop sa parang. Sapagkat walang pastor o hinahanap man ang aking mga pastor ang aking mga tupa, kundi ang mga pastor ay nagsikain at hindi pinakain ng aking mga tupa. Kaya't o kayong mga pastor, pakinggan ninyo ang salita ng Panginoon. Ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako'y laban sa mga pastor, at ang aking aalisin ang aking mga tupa sa kanilang kamay, at aking silang patitigilin ng pagpapakain ng mga tupa, at hindi naman pakakanin ng mga pastor ang kanilang sarili. Aking ililigtas ang aking mga tupa sa kanilang bibig, upang huwag maging pagkain sa kanila. Sapagkat ganito ang sabi ng Panginoong Diyos, narito, ako, sa makatwid bagay ako, sisiyasat ng aking mga tupa at aking hahanapin sila. Kung paanong hinanap ng pastor ang aking mga kawan sa kaarawan na siya'y nasa gitna ng kanyang mga tupa na nangakakalat, gayong ko hahanapin ang aking mga tupa. Ililigtas ko sila sa lahat ng dako sa kanilang pinangalatan sa maulap at madilim na araw. At aking ilalabas sila sa mga bayan. Pipisanin ko sila mula sa mga lupain at dadalhin ko sila sa kanilang sariling lupain at pasasabsabin ko sila sa mga bundok ng Israel, sabi ng mga daan ng tubig at sa lahat ng tinatahanan dako sa lupain. Aking pakakanin sila sa mabuting pastulan at sa mga mataas na bundok ng kataas-taas sa Israel ay malalagay ang kanilang kulungan. Doon mahihiga sila sa mabuting kulungan at sa matabang pastulan. Manginginay sila sa mga bundok ng Israel. Ako ay magiging kanilang pastor
ng aking mga tupa at aking pahingayin sila, sabi ng Panginoong Diyos. Ito pong hinanakit at laban ng Diyos sa mga pastor, kung saan nakita ng Panginoon na pinabayaan nila ang kanyang mga tupa. Ito po ang nakita ng Diyos sa panahon ng Lumang Tipan, kung saan nakita niya ang mga Israelita na nandoon sa Ehipto, at sa paningin pala ng Diyos, ang nakikita niya, hindi man pinapakain ng mga taga-Ehipto ang mga Israelita. Bilang tupa ng Panginoon, ang mga Israelita ay napabayaan doon sa Ehipto. Kaya sa narinig po natin kanina, ang sabi ng Panginoon, kukunin ko na sila at dadalhin ko sila sa isang lugar kung saan sila ay makakahiga ng mabuti at pakakainin ko sila. Yun nga po ang ginawa ng Diyos sa mga Israelita. Sa pamamagitan ni Moises ay iniutos ng Panginoon na kailangan tanggalin ang mga Israelita sa Ehipto at dalhin sa lugar kung saan ituturo ng Diyos, at nabasa po natin yun ang lupang pangako, na kung saan tama nga ang sinabi ng Panginoon, doon niya pakakainin ang kanyang mga tupa, sapagkat sa lupang pangako doon umaagos ang pulot at gatas na naging pagkain ng mga Israelita. At hindi lang po yan, maging sa panahon ng Bagong Tipan, ito po ay nangyari na. Sa panahon ng ating Panginoong Jesucristo, nalalaman po natin na ipinagkaloob ng Diyos ang kanyang mga salita sa mga Hudyo. Dahil ang inaasahan ng Panginoon, pakakainin nila ang kanyang mga tupa. Pero ano po ang nakita ng Panginoong Jesucristo nang siya ay dumating? Pinabayaan ang kanyang mga tupa. Katulad po nung binasa natin sa aklat ni Ezekiel. Ganon ang ginawa sa mga tupa ng Diyos. Kaya makikita po natin isa-isa. Pinuntahan ng Panginoong Jesucristo sina Pedro, Andres, Juan, Santiago. Sila ay mga tupa ng Diyos na kanyang binabawi sapagkat sila ay pinabayaan. At hanggang umantong na po doon kay Pablo. Bagamat wala na po ang ating Panginoong Jesucristo sa mundo, si Pablo rin binawi ng Panginoon. Asan yung pinag-aralan ni Pablo tungkol sa Diyos? Dahil alam po natin, nag-aral siya kay Gamaliel at meron siyang nalalaman. Kaya nga, ipinagtatanggol niya yung kanyang nalalaman. At yun ang naging dahilan kung bakit pinapatay niya ang mga tunay na Kristiyano. Pero sa kapahayagan po ng Diyos, sa kanya palang paningin, ay hindi man pinakain ng mga mangaral ni Pablo o mga tagapagturo ni Pablo, si Pablo mismo. Sa mata ng Diyos, pinabayaan din si Pablo, na noon ay Saulo pa. Kaya kinuha siya ng Panginoon sapagkat nakita ng Diyos na mayroon siyang katangian katulad ng isang sanggol. Binawi siya ng Panginoon at dinala doon sa lugar na ipinangako ng Diyos, kung saan doon pa lamang nakatikim ng tunay na pagkain si Pablo na galing sa Diyos. At dahil hindi po lumilipas ang salita ng Panginoon, maging sa ating pong panahon ay buhay yan. Tayo kapatid, bawat isa sa atin, naranasan natin ito, na noong una, nang tayo ay nagdidepende at nagtitiwala sa ating mga mangangaral patungkol sa mga salita ng Diyos, at yung pagdidepende natin sa ating sarili mismo, naakala natin tayo ay kumakain at nabubusog sa mga salita ng Panginoon. Pero sa mata pala ng Diyos, hindi tayo pinapakain, tayo ay pinabayaan. Kaya bilang tupa, sapagkat nakita ng Diyos yung katangian ng isang sanggol sa atin, tayo ay binawi ng Diyos. Tayo ay kinuha niya at dinala sa kanyang kawan. Kaya napakalaki ng ating pagpapasalamat sa Panginoon, sapagkat tayo ngayon ay nasa kawanan niya bilang tupa. Pero hindi diyan nagtatapos, sapagkat
itong salita ng Panginoon dito sa 1:16 ay patuloy na dapat mangyari. Kaya maliban sa atin kapatid, kailangan palang hanapin pa ng Panginoon yung mga nawawalang tupa na katulad natin noon para kanyang maidala sa kanyang kawan, sapagkat dito nga nakasalalay yung itinatayo niyang kaharian na dapat niyang mapagtagumpayan. At kung uunawain natin itong isinulat o ipinasulat ng Diyos kay Juan, parang wala na tayong papel. Parang ang Diyos na lang ang siyang bahala. Huwag nating kakalimutan na napakalaki ng ating papel para ang mga nawawalang tupa ay maibalik ng Diyos sa kawan. Hindi lingid sa ating kaalaman yung istorya ng isang Panginoon kung saan ay mayroon siyang mga alipin at ang Panginoon na ito ay papa sa ibang bayan. Siya ay mawawala ng matagal. Pero bago niya ginawa yon, nag-iwan siya ng mga talento sa kanyang mga alipin at pagkatapos umalis siya. Wala siya. Kaya doon sa kanyang ikinabubuhay, nakasalalay sa mga alipin para makakuha ng tubo yung kanyang Panginoon o yung kanilang Panginoon na sa kapahayagan ng Diyos, yun pala ang papel natin kapatid. Sapagkat hindi pala gagawin ng Diyos na hanapin ang kanyang mga tupa ng sa sarili lang niya. Kundi kailangan niya yung papel natin para tayo ang maghanap para sa Kanya at para rin sa Kanyang pagbabalik. Katulad ng mga alipin na nabigyan ng talento na ibinalik sa kanilang Panginoon na mayroong tubo, ay pwede nating sabihin sa Diyos, Panginoon, narito po ang ibang tupang naligaw na ngayon ay nasa inyong kawan. Pero kapatid, maliban sa mayroon tayong papel na hanapin yung mga nawawalang tupa ng Panginoon, mayroon ding sinabi ang Diyos na kung saan ito'y parte pa rin ng talento na ibinigay sa atin ng Diyos. Kailangan tayo pala ay maging fruitful. Yun po ang nabasa natin sa English. Dapat makakakita ng bunga sa atin ang Diyos. Basahin po natin ang Jeremias 23:3. Sa English po, "And I will gather the remnant of my flock out of all countries, whither I have driven them, and will bring them again to their fold, and they shall be fruitful and increase." Ito pong binasa natin, ito pala ang kabuuan ng tubo ng talentong iniwan ng Panginoon sa kanyang mga alipin na ibinalik sa kanya. At dahil ipinahayag ng Diyos na tayo yun kapatid, ito rin ang inaasahan niya sa atin na ibibigay nating tubo sa kanya para sa kanyang pagbabalik. Siya ay matutuwa sa bawat isa sa atin. Samantala, patuloy po kaming umaasa sa inyo. Sana po bawat programa natin ay nire-record ninyo. Alam po ninyo, hindi lilipas ang mga tape na inyong maiipon. Kung wala man po kayong mga mahal sa buhay na nandoon sa abroad, kahit kayo lang po, bagamat yan ay napakinggan ninyo ngayon at mayroong ibinigay na pagkain ang Diyos sa inyo, alam po ba ninyong sa ibang araw, kahit pagkatapos ng isang linggo, pakinggan ninyong muli yan. Tinitiyak po namin sa inyo, lalo na nakita ng Diyos ang inyong kababaan, ay muli siyang magbibigay ng pagkain tungkol dito sa kanyang mga sinalita. At kung meron naman kayong mga mahal sa buhay na nandoon sa malayong lugar, pwede po ninyong ipadala sa kanila para makita po nila na sa ating panahon pala, walang pinagkaiba sa panahon ng lumang tipan at bagong tipan. Kung noon ay nakakausap ang Diyos at sinasagot ang mga katanungan nila, kahit po pala sa ating panahon ngayon, ay po pwede nating makausap ang Panginoon at kanyang sasagutin ang ating mga tanong. Doon po sa internet, patuloy kayong magbasa ng mga articles natin para
malaman po ninyo yung mga lihim na ibinunyag ng Diyos sa kanyang mga pinili na nakikita niyang nagpapakababa sa kanyang harapan. Narito po ang website, www.purechristianity.org. Small letter lahat po yun at one word lang. Tayo po ngayon ay magpasalamat. Panginoon, marami pong salamat. Ipinakita po ninyo sa amin noon na kami pala ay inyong mga tupa. Na sa akala namin, kami ay pinapakain ng aming mga mangangaral. Pero ipinahayag po ninyo sa amin na kami pala ay pinabayaan nila at hindi man kami pinakain. Marami pong salamat. Kami ay kinuha ninyo at dinala sa inyong kawan. Pero ngayong kami nasa loob na, ay ipinapaalala ninyo sa amin na marami pa kayong tupang naligaw na katulad namin na kailangan ninyong mahanap at mayroon kaming papel upang sila ay mapunta sa inyong kawan. Sana po patuloy naming maisip na kailanman na hindi namin po pwedeng gantihan yung biyayang ibinibigay ninyo sa amin, kundi ang po pwede lang naming ibigay sa inyo, ang kayo ay bigyan ng kasiyahan, sapagkat sa pamagitan lamang po niyan, doon namin makikita ang aming sarili na palaging magdidepende sa inyo. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.